either kasabwat siya o napabayaan niya talaga. Kasi sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampalin niya si First Lady, di ba? O, yun na. Nag-file siya out of nowhere. So, hindi ko sinabing abogado siya. Ang sinabi ko, siya ang nag-file. Hindi ko alam kung ano yung motibo niya sa pagpapile. Ang sinabi niya, dahil hindi daw yan yung gawi ng isang member of the bar. So, out of nowhere, nabasa niya lang, hindi raw siya kilala, nabasa ko, hindi raw siya kilala. So, out of nowhere, nabasa niya lang, nag-file na siya ng disbarment. Ngayon, out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-file na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Sir, doon sa pagkakaroon ng personal knowledge ng complainant, doon sa inirereklamo niya, meron bang ganong element dito? Wala akong makita. Kasi nga, he came from nowhere. Nagulat na lang tayo na mahilig siya mag-file kahit na, for example, hindi naman siya niya kliyente ang First Lady, pero nag-file siya ng disbarment case dun sa nambasto sa ating First Lady. Okay. Sir, Attorney De Jesus challenge you to a public debate? No need for that because I will confront him in the Committee on Justice. Baka malaman niya pa yung mga itatanong ko sa kanya pag nagdebate kami. Sir, tama bang sabihin na iniisip niyong pakawala siya ng Pangulo or Well, I don't know his motive, pero sana huwag mangyari. Kasi, alam mo, yung paggawa ng isang impeachment complaint, napakatagal niyan. May nag-imbita sa akin para maging endorsers, pero tumanggi ako. And sabi nga nila, they are preparing for the impeachment complaint. So, yung Makabayan Black, they are also preparing for an impeachment complaint. Hindi madali ito. Nakita niyo naman siguro nung yung impeachment complaint against the Vice President kung gaano kakapal yung mga documents. Di ba? So, sana hindi mapigilan nitong impeachment complaint na ito yung mga susunod pang impeachment complaints. Kasi under the rules, may 10 days si Secretary General Jerapil to refer it to the Committee on Rules. Tapos may 3 days ang Committee on Rules as a speaker, then sa Committee on Rules. Pagkatapos, pag na-refer na ito sa Committee on Justice, ay wala nang ibang pwedeng makapag-file ng impeachment. Sana hindi nito mapigilan. Kung hindi naman mapigilan, magiging harmless itong impeachment complaint na ito. Kahit na hindi maayos yung pagkagawa. Kung sa tingin niyo, kung ito man po ay intentional para mapigilan yung mas malakas sa impeachment complaint against the President, hindi man mag-prosper ito, meron pang another chance para ma-impeach din ang Pangulo after 1-year ban. Oh, pero that's too close to 2028. Pero pwede pa rin. Pwede pa rin. Na,
Basta 1 year before elections di ba? So, kung hindi pa lampas doon, pwede pa. Sir, Pero, why would you impeach kung malapit na matapos yung term? Di ba? sir, pwedeng pa-elaborate lang. Sabi niyo po, wala sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint ni Andre. Yes. Kasi no, yung nakita ko, ito yung mga articles niya, no? To be accurate, babasahin ko. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. The complaint alleges that the President enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It would require a lot of documents and to link the President. So, kung wala to, basura to. Graft and corruption. Allegations involve a systematic plunder of the national budget through unprogrammed appropriations and ghost flood control projects. It specifically cites a claim of 100 billion insertions in the 2025 budget for kickbacks. Ito yung sinabi ni Saldico. Wala naman dito si Saldico. Wala naman ng mga affidavit si Saldico. So, basura to. Unfitness for office, yung tungkol sa pagiging drug addict, no way naman na mapuprove to dahil hindi naman pwede natin pilitin si Presidente na magpa-drug test. At hindi naman pwede maging ebidensya yung testimony ni nung kanyang kapatid. So, basura ulit ito. Abuse of power. The complaint alleges the creation of an independent commission for infrastructure was weaponized move and political allies and target enemies. I don't think that this is a impeachable offense. And number 5, failure to exercise veto power. Pwede ito. Pero you have to attach a lot of documents. In fact, piniprepare ko sa study ko yung tungkol dito sa mga diversions and amendments and insertions, piniprepare ko sa study ko yung tungkol dun sa yung effect nung yung general provision number 91, yung nailipat yung PDIC funds saka yung PhilHealth funds yung study baka kulang yung 50 pages. So ito yung buong complaint, 15 pages. I don't think that the complainant can prove the guilt of the President with just these news articles as evidences. Si Kong Adyong, sinabi po niya yung impeachment complaint against BBM is dead on arrival na po sa Kamara. Sinabi po niya, it is weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House. Do you share the same? I agree. Kindly expound, sir. I agree to the statement of Congressman Adjong. Dead on arrival na. Dead on arrival. Sir, so do you think this is deliberate? Parang nagpasa ng mahinang impeachment ko? Well, hindi ko alam yung plano eh. Kasi nga, kung makapag-file this week, yung ibang complainants, tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero, siguro, ang damage lang, magmamadali yung mga complainants para hindi sila, hindi maging, hindi kagad ma-initiate yung complaint. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sorry. How about the allegations na diversion?
drama lang itong i-final na impeachment complaint. Lalo na po maraming kongs katulad niyo po nagsasabi na basura itong reklamong impeachment laban kay PBBM. Well, ang medyo talagang nahihiwagaan ako. Especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeb. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Sir, sorry. Ay. Si Kong Pulong Duterte, he also said in a statement yesterday na lutong Macau. Do you also believe that lutong Macau itong impeachment complaint na to? Well, nakakaduda. Kasi sabi ko, harmless to pag may nag-file this week. Harmless tong impeachment complaint na ito. Unless na siguro kung mai-refer kagad to, may sama. Hindi na hintayin yung ibang ifa-file within the week. Makikita naman natin kung ano yung motive pag nakapag-file na yung ibang mga complainants. Kong Erice, good morning. Yes. Mil Kirigonan of DCRH. Can we take it to mean, based on your statement now, that this is an advantage kay Pangulong Marcos, yung maagang pagsasampa ng impeachment against the President? Kasi ang sabi po ni Congressman Keith, Congressman? Congressman Keith Flores kahapon, na kung matatanggap ng Committee on Justice yung impeachment na isinampa ni Attorney De Jesus, this will bar any other impeachment complaints within the year. Yes, that's true. So, talaga, any other complainants should hurry, should file it. Dapat nga today, pero wala naman yata. So, this is an advantage to the President, sir. Ano po ang balita? You're a part of the minority group. Ano pa ang balak po ng Makabayan Bloc? Kasi sila po ang nagsabing susunod silang mag-file ng impeachment. Yes, sabi nila, they will file. Sabi ni Congressman Tino sa akin na magpa-file sila. Hindi ko lang alam kung kailan talaga. Last question, Congressman Erice. This is a prerogative of the President, pero sakali pong matuloy ang hearing ng Committee on Justice, is it better kung humarap ang Pangulo, magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng komite on his impeachment complaint? Hindi naman parang hindi naman maganda kung siya mismo. Kahit na representative niya, basta sagutin lang yung mga tinatanong. Ako, sa akin, simple lang eh. Para sa akin, yung ibang mga issue, baliwala naman eh. Ang issue lang sa akin eh, yung tungkol sa national budget ng 2023, 2024, 2025 at pinayagan niya na ito ay baguhin ng Kongreso. Tanggalin yung mga pinakamahalagang mga programa niya at palitan ng mga kalokohang proyekto na naging sanhi nitong malawakang korupsyon na pinagdurusahan hindi ng buong bayan sa ngayon. Di ba? Buong bayan ang epekto na to. So dapat ipaliwanag niya talaga bakit he allowed it for 3 years. Bakit yung kabinete niya pinayagan ito? Yan yung malaking tanong eh. Kasi kung pinayagan niya to nang walang dahilan, either kasabot siya o napabayaan niya talaga. Which is both, which can be considered both as an impeachable offense. Thank you, sir.